Bakit ka pumalpak sa kasong hinawakan mo, Jolina? Lagi ka nalang palpak. Dahil sa'yo napapahiya ang apelyido ng pamilya natin. Bulyaw ni Sergeant Ramon Amante. Pasensya na po, Sergeant Ramon. Paumanhin ni Jolina. Bukod kasi sa pagiging sergeant ay ito rin ang ama niya. Kasama si Jolina sa mga detectives na nag-imbestiga sa kaso ng pagsabog ng Luciana Resort sa Isla Amore. Ang buong akala niya ay nalutas na nila ang kaso. Pero pagkalipas ng 5 taon ay napag-alaman nila na maling suspect pala ang nadiin sa kaso. Nagdulot ito ng matinding kahihiyan sa kanilang pamilya at sa tuwing lalabas siya ay pinagtatawanan siya ng mga tao. Pasalamat ka dahil naging anak kita. Kundi matagal na kitang tinanggal sa team ko. Sige, makakaalis ka na. Mariing sambit ni Sergeant Ramon. Tumango lang naman si Jolina bilang tugon saka lumabas sa opisina ng kanyang ama. Oh, bakit lukot ang mukha mo, Detective Jolina? Tanong ng kabaro niya na si Detective Jake. Ay kasi naman, nasermonan na naman ako ni Sergeant Ramon. Huwag ka nang malungkot. Di ka pa ba sanay sa kanya? Lagi ka naman yung sinisermonan, di ba? Pinapagaan mo ba ang loob ko o lalo mo lang akong inaasar? Inis na sabi ni Jolina. Joke lang, ito naman ang bilis mapikon. Halika, ililibre na lang kita ng kape. Nakangiting sabi ni Jake. Sige, yung pinakamahal na kape yung gusto ko Oo naman, kahit umorder ko pa ng 10 tasa ng kape. Sabi mo yan Baka naman kape sa vending machine yan Ayoko nun, pinagsasaktan ako ng tiyan. Hindi yata nililinis ang loob ng machine nila Tugon ni Jolina na natatawa. Aba, minamahina mo ba ako, Detective Jolina? Sahod natin kaya hindi natin papansinin ang maruming vending machine na yan. Yun lang at naglakad na sila patungo sa coffee shop. Natuwa naman si Jolina sa kaibigan dahil totoo nga pala ang pinagyayabang nito. Sa susunod na lamang siya dito babawi. Umorder sila roon at pagkaubos ng kape ay bumalik na sila sa kanilang trabaho. Pagkabalik sa presinto, ay napansin ni Jolina na abala ang kanilang mga kabaro. Samantalang napakamot na lang siya sa ulo dahil sa sobrang init. Wala kasi siyang hinahawakang kaso. Nagpaikot-ikot siya sa buong presinto upang maghanap ng gagawin. Pero hindi pinapansin ng mga kabaro ang presensya niya. Ganoon ang naging trato sa kanya ng mga kasamahan mula nang pumalpak sila sa kaso nila sa Isla Amore. Bigla tuloy niyang naalala si Claudine, ang nobya ni Rico, na siyang naging dahilan kaya nagimbal ang lahat sa kasong yun. Ang huling balita nila sa magkasintahang yun ay kasal na ngayon at masaya nang nagsasama sa Isla Amore. Marami ring nasawi bago nalutas ang kasong kinabibilangan ng bawat pamilya ng dalawa. Natapos ang duty ni Jolina na mabigat pa rin ang loob. Gusto niya sanang kausapin ng kanyang ama pero kailangan nila maging professional habang nasa oras ng serbisyo. Kinuha na niya ang kanyang bag at nagpa siyang lumabas ng presinto. Maya-maya pa, lumabas na rin ang kanyang ama at sabay silang sumakay sa luma nitong kotse. Pagkarating sa bahay ay agad na nagtungo sa kwarto si Jolina. Hindi siya natutunawan kapag masama ang loob niya, kaya hindi na siya kumain ng hapunan. Nag-shower na siya saka nagbihis ng pajama. Hindi pa naman siya inaanto kaya binuksan niya muna ang TV para manood. Sakto namang ibinabalita ng news anchor ang pagpatay sa isang sikat na novel writer. Samantala, kapapasok lamang po na balita. Namayapa na ang isang sikat na novel writer na si Ginang Padayon o Laika Alfonso sa totoong buhay. Ayon sa kasambahay niya, ay nagsusulat ng bagong nobela ang 50 anyos na biktima sa kanyang kwarto. Ngunit bandang 11:00 ng gabi ay sapilitang pumasok ang isang armadong lalaki sa loob ng mansyon upang pagnakawan sila. Nagpunta rin daw ito sa kwarto ng biktima at doon naganap ang pagpaslang sa sikat na manunulat. Nagsasagawa pa ng karagdagang investigasyon ng mga pulis upang matukoy kung sino ang sospek sa krimen. Nag-uulat, John Paul Magsino. Matapos pakinggan ng balita ay naintriga si Jolina kung sino ang suspect. Bigla siyang naging interesado sa kaso dahil kababayan niya ang biktima. Gusto niyang lutasin ito, kaya pinuntahan niya ang kanyang ama sa kwarto nito. Paulit-ulit siyang kumatok bago nito binuksan ang pinto. Ano bang kailangan mo, Jolina? May pinag-aaralan akong kaso at iniistorbo mo ako. Sambit ni Sergeant Ramon habang nakakunot ang noo. Pa, nabalitaan mo na po bang pagkamatay ni Doña Laika Alfonso? Pinatay daw siya sa loob ng mansyon niya. Tanong ni Jolina. Oo, may mga tao na akong pinadala ron para mag-imbestiga. Pa, pwede mo bang ibigay sa akin ang assignment na to? Hindi maaari. Minsan na kita pinagkatiwalaan na humawak ng malaking kaso.
pero pumalpak ka lang. Hindi ko hahayaan na dungisan mo ulit ang apelidong matagal kong iningatan. Bulyaw ni Sergeant Ramon. Pa, bakit ka po ganyan? Hindi lang naman po akong pulis na nag-iimbestiga sa kasong yun ah. Marami kami pumalpak sa investigasyon na yun. Pero bakit ako lang pong pinag-iinitan mo? Namuo ang luha sa mga mata ni Jolina. Dahil ipinahiya mo ako sa mga kabaro ko, Jolina. Ipinagmamalaki pa naman kita, pero maling suspect palang pinagbintangan niyo. At dahil sa'yo, hindi natuloy ang promotion ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana kita pinayagan maging detective. Sumbat ni Sergeant Ramon. Pero hindi naman po tuloy ang naging palpak ang investigasyon na yun. Dahil nalaman pa rin naman namin kung sinong totoong nagpasabog sa Luciana Resort at may nailigtas kami na 2 buhay. Naniniwala po ako na karapat-dapat ako mapasama sa assignment na to. Please pa, bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ni Jolina. Imbes na sumagot ay tumingin lang sa malayo si Sergeant Ramon. Tila malalim ang iniisip nito. Ilang saglit pa ay tiningnan nito ang anak. O sige, ibibigay ko sa iyo ang assignment na to, pero sa isang kondisyon. Mag-isa mo tong iimbestigahan at dapat malutas mo to sa loob lang ng 1 buwan. Kung hindi mo yun magagawa ay tuluyan na kitang aalisin sa team ko. Hamon ni Sergeant Ramon. Napalunok naman si Jolina. Napapaisip siya kung paano niya iimbestigahan ang kaso sa loob lang ng 1 buwan. Pero hindi siya susuko hanggat hindi niya napapatunayan ng kakayahan sa kanyang ama. Teenager pa lang siya nang mamatay ang kanyang ina dahil sa car accident. Mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ama. Pero hindi sila naging malapit sa isa't isa dahil abala ito sa pagtatrabaho. Pero nais niya na ipagmalaki siya nito balang araw, kaya nagsikap siya na maging detective. Pumapayag po ako. Malulutas ko po agad ang kaso. Pinilit maging matatag ni Jolina habang nagsasalita. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Siya nga pala, ito ang address ng morgue kung saan dinala ang bangkay ni Doña Laika. Pumunta ka roon upang humingi ng report tungkol sa autopsy ng bangkay. Walang ganang sambit ni Sergeant Ramon habang inaabot ng isang papel kay Jolina. Salamat po sa tiwala, Pap. Hindi na natapos ni Jolina ang sasabihin dahil isinara na ni Sergeant Ramon ang pinto. Binaliwala na lang niya ang ginawa ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim saka lumabas ng bahay. Iisa lang ang kotseng meron sila kaya sumakay na lang siya ng taxi patungo sa morgue. Nang makarating ay sinalubong siya ng forensic pathologist na si Dr. Augustus. Anong ginagawa mo rito, Detective Jolina? Tanong ni Dr. Augustus nang makita siya. Narito po ako upang humingi ng autopsy report tungkol sa pagkamatay ni Doña Laika. Ako po kasing detective na naka-assign sa kaso niya. That's unbelievable. Bakit ipagkakatiwala sa'yo ni Sergeant Ramon ng ganitong kalaking kaso? Mabuti pa, umalis ka na dahil wala ka namang maitutulong dito. Pagmamaliit ni Dr. Augustus. Hindi pa ako aalis hanggat hindi ko nasusuri ang bangkay ni Doña Laika. Paninindigan ni Jolina. Hindi parte ng trabaho mo ang mag-autopsy na bangkay. Umalis ka na. Ipapadala ko na lang bukas ang autopsy report sa presinto. Giit ni Dr. Augustus. Batid ni Jolina na wala na siyang magagawa, kaya napalitan siyang umalis. Kinabukasan, maagang pumasok si Jolina sa presinto. Pagkarating ay nakita niyang isang envelope na nakalagay sa kanyang cubicle. Ito ang autopsy report ng pagkamatay ni Doña Laika. Nang buksan niya ito ay nabasa niya na traumatic brain injury ang dahilan ng pagkamatay ng Doña. Matapos yun ay nagtungo na si Jolina sa mansyon ng mga Alfonso upang simulan ng pag-iimbestiga. Ilang minuto rin siyang nag-doorbell bago bumukas ang gate. Tumambad sa kanyang harapan ng isang matandang babae. Magandang umaga po. Ako po si Detective Jolina Amante. Nagpunta po ako rito para imbestigahan ang nangyari kay Ginang Padayon o Doña Laika Alfonso. Magalang na sabi ni Jolina. Magandang umaga sa iyo, Detective Jolina. Ako si Darla Serrano, ang kasambahay ni Doña Laika. Halika, pumasok ka. Magiliw na sambit ni Aling Darla. Ginawa nitong malawak ang pagkakabukas ng gate. Inakay siya nito papasok sa loob ng mansyon, saka itinuro ang direksyon patungo sa ikalawang palapag. Sumunod naman si Jolina hanggang sa marating nila ang kwarto ng namayapang Donya. Simula noong mamatay siya ay hindi ko pa ginagalaw ang kwarto na ito. Napakabait ni Doña Laika. Nakakapanghinayang na namatay siya sa ganoong paraan. Dumilim ang mukha ng kasambahay. Hinimas naman ni Jolina ang likod ng matanda upang pagaanin ng loob nito. Matagal ka na po bang naninilbihan sa kanya? Panguusisa niya. Ito kasi ang nag-iisang witness sa kaso. Oo,
Simula noong dalaga pa lang kami, kasambahin na niya ako. Kahit kailan hindi niya ako tinuring na iba. Napakabuti ng puso niya. Kaya sana ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Tugon ni Aling Darla. Huwag ka pong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para manatas ang kaso. Pero hindi mo ba namukha ng itsura ng lalaking pumatay kay Doña Laika? Hindi eh. Nakasuot kasi siya ng bonnet na kulay orange. Basta natatandaan ko lang ay tinutukan niya ako ng kutsilyo at tinatanong niya kung saan nakalagay ang mga alahas ni Doña Laika. Hanggang sa pumasok siya sa kwarto ng amo ko. Narinig ko na sumisigaw si Doña Laika kaya pinuntahan ko siya. At nakita ko na lang na nabagok ang ulo niya sa sahig. Sinubukan ko pang ang pigilan sa pagtakas ng lalaking yun eh. Pero bigla niya akong sinaksak sa braso. Pagkakwento ni Aling Darla habang nanginginig sa takot. Napansin naman ni Jolina na may benda nga sa braso ang ginang. Kumalma ka po muna, Aling Darla. Pasensya na po dahil kailangan nating balikan ang nangyari. Pero maaari ko po bang makita ang CCTV ng mansyon? Walang CCTV ang mansyon. Wala naman kasing mawawalang gamit si Doña Laika dahil kaming dalawa lang ang nakatira rito. Hindi namin naisip na mangyayari to. Dahil maging mga kapitbahay namin ay kilala kami at mababait sila. Nasan po ang asawa at anak niya? Tanong muli ni Jolina. Matagal nang patay ang asawa niya dahil sa kanser. Nakatira naman sa Amerika ang anak ng lalaki. Bumagsak naman ang balikat ni Jolina dahil alam niyang lalo siyang mahihirapang resolbahin ng kaso. Maya-maya, narinig nilang tumundog ang doorbell ng mansyon. Sabay silang napatingin sa gawin ng gate sa baba. Sandali lang, Detective Jolina. Bubuksan ko lang ang gate. Paalam ni Aling Darla. Tumango naman si Jolina bilang tugon. Pagkaalis ng matanda ay inikot ni Jolina ang kanyang paningin sa buong kwarto. Napansin niya na magulo ang mga gamit roon at may bakas pa ng dugo sa sahig. Ineksamin niya ang bawat sulok upang kumalap ng fingerprint. Maya-maya, nakarinig siya ng yabag ng mga paa. Doon lang niya namalayan na nakabalik na pala si Aling Darla at kasunod nito ang isang mistisong lalaki. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa at hindi niya maitatanggi na gwapo ito at makisig ang pangangatawan. Iho, ito si Detective Jolina. Siya ang nag-iimbestiga sa kaso ng mami mo. Saad ni Aling Darla sa lalaki. Detective Jolina, ito naman si Marvin ang nag-iisang anak ni Doña Laika. Kakauwi lang niya galing sa Amerika. Siya naman ang binalingan ng kasambahay. Magandang umaga, Mr. Marvin. Ano? Ibig sabihin isang babaeng humahawak sa kaso ng mami ko? Hindi ako makakapayag. Tatawagan ko ang bureau chief para mag-hire ng ibang detective. Bulyaw ni Marvin habang kinakalikot ang cellphone. Mr. Marvin, ako ang na-assign sa kaso na to. Huwag mo sana ako maliitin dahil ng babae ako. Protesta ni Jolina. Miss, Detective. I'm Detective Jolina. Pagkatama agad ni Jolina. Naiinis kasi siya na tila hindi nito nirerespeto ang kanyang propesyon nang dahil lang sa kasarian niya. Okay, Detective. I think nagkakamali ka ng propesyon na pinili. This is not a playground at malaking kaso ang iniimbestigahan mo. Sikat na novel writer ang mami ko. Marami siyang tagahanga kaya buong Pilipinas ang umaasang malulutas ang kaso. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa iyong hustisya para sa mami ko. Kung ako sa'yo, sumali ka na lang sa beauty contest para may silbi naman yung ganda mo. Mariing sabi ni Marvin. Tila nagpanting naman ang tenga ni Jolina dahil sa narinig. Ganun pa man, pinilit niya pa rin kumalma. But I'm more than just a pretty face. Napaghandaan ko na rin ng mga reporters kung sakaling tatanungin nila ako tungkol sa investigasyon. Maniwala ka sa akin. Mabibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng mami mo. Pangungumbinsi ni Jolina. Huminahon na siya dahil walang saysay na sabayan niya ang inis ng hambog ni lalaki. Hindi pa rin ako kumbinsido. Mukhang gusto mo lang tumaas ang ranggo mo kaya pilit mong nare-resolba ang kaso na to kahit hindi mo kaya. Pero wala naman ako magagawa kundi bigyan ka ng pagkakataon. Siguraduhin mo lang na mahahanap mo kung sino pumatay sa mami ko. Kung hindi, gagawin ko lahat upang matanggal ka sa serbisyo. Pagbabanta ni Marvin. Namuo ang kaba sa puso ni Jolina. Pero pinilit niyang maging matatag sa harapan ng lalaki. Lahat na lang ay minamaliit siya. Kung hindi dahil sa gender, ay dahil naman sa nakaraang kaso sa Luciana Resort. Pati nga sarili niyang ama ay walang bilib sa kanya. Ano pa kaya ang ibang tao? Kaya gagawin niyang lahat para mapatunayan na kaya rin niyang lumutas ng kaso kahit mag-isa lang siya at kahit babae pa siya. Oo naman. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pagbabayarin ko sa batas ang pumatay kay Doña Laika. Determinadong tugon ni Jolina dito.
Well, that's good to hear. Sana lang tamang suspect ang matukoy mo. Sa tono niya ay mukhang nabalitaan din ito ang nagawa niyang kapalpakan noon. Yun lang at umalis na si Marvin upang magtungo sa kwarto nito. Detective Jolina, pagpasensyahan mo na si Marvin. Baka dinadamdam lang niya nangyari sa mami niya. Pero mabait naman ang batang yun. Si Aling Darla na humingi ng paumanhin para sa lalaki. Wala po yun. Naiintindihan ko naman po siya eh. Pilit siyang umiti. Baka gusto mo munang kumain ng merienda. Ipaghahain kita. Paanyaya ni Aling Darla. Huwag na po, aalis na rin po ako eh. Ito pala ang cellphone number ko. Pwede niyo po akong tawagan kapag may naalala ka na maaaring makatulong upang malutas ang kaso. Magalang na sabi ni Jolina, saka inabot ang calling card. O sige, mag-iingat ka ha? Tinanggap nito ang calling card, saka hinatid siya palabas ng mansyon. Sumakay na siya sa police mobile upang bumalik sa presinto. Nang makarating ay agad niyang inutusan ng kanyang staff na ipasuri sa laboratory ang mga fingerprints na nakuha niya. Pagkatapos ng ilang araw na paghihintay ay lumabas din ang resulta, kaya agad niyang pinuntahan ng fingerprints analyst upang kausapin to. Tanging fingerprint lang ni Doña Laika nakita namin, Detective Jolina. Walang fingerprint ng suspect. Saad ng fingerprint analyst na si Douglas habang inaabot sa kanya ang envelope na naglalaman ng resulta. Mukhang pinagplanuhang maigi ng suspect ang ginawa niyang krimen. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Seryosong tugon ni Jolina habang binubuksan ng envelope. Mag-iingat ka sa bawat galaw mo, lalo na't wala ka pang natutukoy na suspect. Salamat sa concern mo, pero kaya ko ang sarili ko. Tumango lang naman si Douglas bilang tugon. Maya-maya, naalala ni Jolina na ngayon pala ang huling araw ng buro ni Doña Laika. Naisip niyang makiramay sa pamilya nito, kaya nagpaalam na siya kay Douglas upang magpunta sa Memorial Chapel. Pagkarating, inadat na niya roon ang napakaraming tagahanga ng Donya. Nakapila ang mga ito habang isa-isang sinusulyapan ng paboritong novel writer ng mga ito sa huling pagkakataon. Subalit napansin niya na nakasara ang kabaong ng Donya. Detective Jolina, mabuti nakarating ka. Pagtawag ni Aling Darla nang makita siya. Opo, nakikiramay po ako. Pasensya na po dahil ngayon lang ako nakarating. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman na abala ka sa pag-iimbestiga ng kaso. Halika, umupo tayo. Magilim na tugon ni Aling Darla. Bakit nga po pala nakasara ang kabaong ni Doña Laika? Hindi po ba mas okay kung makita natin ang mukha niya bago siya ilibing? Yun nga rin sana ang gusto namin ni Marvin. Pero ayon sa abogado niya ay nakalagay sa last will testament ni Doña Laika na dapat nakasara ang kabaong niya kapag namatay siya. Ayaw raw kasi niya na ang huling maaalala sa kanya ng mga tagahanga niya ay yung nakahiga siya sa kabaong. Ganun po pala. Naiintindihan ko na po ngayon. Iginala niya pa ang tingin sa paligid at nakita niya si Marvin na nakatayo sa sulok. Napansin niya na malayo ang tingin nito at walang luha ang pumapatak sa mga mata nito. Maya-maya pa nakita niya na naglakad si Marvin patungo sa likod ng Memorial Chapel. Nagtaka siya kung bakit bigla itong umalis kaya nagpaalam siya kay Aling Darla upang sundan ng lalaki. Dahan-dahan siyang naglakad sa likuran nito upang hindi siya mapansin. Nakita niya na lumiko ito sa isang sulok kaya patuloy niya itong sinundan. Pero nagtaka siya nang bigla na lamang nawala sa paningin niya si Marvin. Tinignan niya ang buong paligid ngunit hindi niya ito mahanap. Bakit mo ako sinusundan? Laking gulat ni Jolina nang marinig ang boses ni Marvin mula sa kanyang likuran. Agad niya itong nilingon at bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto na 1 sentimetro lang ang pagitan ng kanilang mga muka. Dahil doon ay nagkaroon siya ng kalayaan na titigan ng mukha nito. Hindi niya mapigilang maakit sa nangungusap ng mga mata ng lalaki. Idagdag pa ang mapupulang labi nito. Detective, alam kong gwapo ako, pero hindi mo ko dapat tinititigan ng matagal. Saad ni Marvin. Dahil sa sinabi ng lalaki ay mabilis na bumalik ang ulirat ni Jolina. Ha? Sino naman ang nagsabi sa'yo na gwapo ka? Excuse me, hindi kita type no? Depensa niya. Bahagya namang natawa si Marvin dahil sa sinabi niya. Bakit ang defensive mo? Wala naman ako sinabi na type mo ko Ikaw lang ang nagsabi niyan. But I understand you. Marami talagang babae nagkakandara pa sa akin. Preskong sabi nito. Nagsalubong naman ang mga kiling ni Jolina dahil sa kayabangan nito. Nagpapatawa ka ba? Nagawa mo pang magyabang, samantalang nasa burol tayo ng mami mo. Inis na sabi niya. Speaking of my mom, kumusta ang pag-iimbestiga mo sa kaso niya?
Biglang naging seryoso ang tono ng pananalita ni Marvin. Wala pang development sa investigasyon pero baka may alam ka na kaaway ng mami mo. Baka isa sa kanila ang pumatay sa kanya. My mom is a good person at wala siyang kaaway. Marami naman talaga nagsasabi na mabait at matulungin si Doña Laika. Pero hindi ako kumbinsido na pagnanakaw lang ang dahilan kung bakit siya pinatay ng suspect. Mukhang may mas malalim pa na dahilan. Sige nga, anong dahilan yun? Tanong ni Marvin. Hindi ko pa alam, pero huwag ka mag-alala. Ginagawa ko naman ang lahat para mahanap ang suspect. Puro ka na lang satsat. Mabuti pa kumilos ka na dahil kailangan ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Muntik nang kumunot ang noon ni Jolina dahil sa pagmamando ng lalaki. Kung kausapin siya nito ay parang alipin siya nito. Pero dahil kailangan niyang patunayan ang sarili ay pinilit niya lang niyang umiti. Tama ka. Ipagpapatuloy ko ng investigasyon. Dumaan lang naman ako rito upang makiramay. Pero babalik na rin ako sa presinto. Sambit ni Jolina. Yun lang at tumalikod na siya. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ang lalaki. Pero ilang metro na ang layo niya na bigla siyang tawagin ni Marvin. Sadali! Tawag ni Marvin. Saka naglakad papalapit sa dalagang detective. Ano na naman yun? Lalaitin mo ba ulit ang pagiging detective ko dahil babae ako? Sa pagkakataong yun ay tuluyan ang nainis si Jolina. Relax. Gusto ko lang naman sabihin na ang sexy mo sa suot mong uniforme. Sabi ni Marvin habang tinititigan ng bewang ni Jolina. Nagsalubong naman ang kiling ni Jolina dahil hindi niya gusto ang ganoong papuri. Bastos! Huwag mo na ulit tititigan ng katawan ko, okay? Alright. Sorry kung na-offend kita. Gusto ko lang naman sabihin na na-appreciate ko ang pagiging sexy mo. But this would be the last time na sasabihin ko yun. Baka sapakin mo na ako Kita mo, namumulan ng mukha mo, detective. Ngumisi pa ito ng nakakaloko. Mabuti naman marunong ka matakot sa muscle ko. Kahit babae ako, kaya ko makipaglaban sa'yo ng wrestling. Pagyayabang ni Jolina habang pinapakita ang muscle ng kanyang kaliwang braso. Pwede naman natin gawin yun pero ireserba mo muna ang lakas mo sa paghahanap sa pumatay sa mami ko. Sige, magpalakas ka rin muna dahil baka unang round pa lang patulugin na kita. Taas na ang sabi ni Jolina. Hindi naman natinag si Marvin sa sinabi niya. Bagkus, inilapit nito ang mga labi sa kanyang tenga. Patutulugin mo ako? Ayos lang naman sa akin yun Basta tatabihan mo ako. Piling bulong ng lalaki. Kumunot ang noon ni Jolina at lalong namula ang pisngi dahil sa sinabi ni Marvin. Kaya agad niya itong kinuwelyuhan para itago ang pagkainis at kilabot na nadama mula sa mainit itong hininga. Hindi naman siya nahirapang gawin yun dahil magkasing tangkad lang sila. Bastos ka talaga. Sa susunod na sabihin mo yan, sasapakin na talaga kita sa muka. Pagbabanta ni Jolina na may masamang tingin kay Marvin. Sorry na, chill ka lang. Huwag masyadong mainit ang ulo mo. Kapag sinira mo ang mukha ko, maraming babaeng malulungkot dahil hindi na nila masisilayan ang kagwapuan ko. Saad ni Marvin habang nakataas ang dalawang braso. Lalong nainis si Jolina dahil sa pagiging antipatiko nito. Pero naisip niya na bilang isang detective, ay hindi siya dapat nananakit ng kapwa. Di bali na nga, hindi na ako magsasayang ng oras sa'yo dahil marami pa akong gagawin. Diyan ka na. Sabi ni Jolina sa kabinitiwan ng kwelyo ng lalaki. Hindi ka lang pala maganda, kundi mabait. Itinapat ni Jolina ang isang daliri sa bibig ni Marvin kaya natigilan ito. Huwag ka nang magsalita. Ayaw ka nang marinig ang sasabihin mo, sir. Diniinan pa niya ang pagkakasabi sa sir. Matapos niyang magsalita ay umalis na siya. Naiwan namang nakangisi si Marvin. Naaliw itong asirin lagi ang babaeng detective. Ipinagpatuloy ni Jolina ang pag-iimbestiga hanggang sa lumipas sa mga araw at tuluyan ang nailibing si Doña Laika. Isang gabi ay naglalakad na si Jolina pa uwi pero napadaan siya sa isang karinderya na madalas niyang kainan. Umupo siya roon at umorder ng goto. Habang kumakain ay lumapit sa kanya ang waitress na si Mia. May kailangan ka ba, Mia? Tanong ni Jolina. Napansin niya kasi na balisa ito. May lalaking nagpapabigay nito sa'yo. Tugon ni Mia saka iniabot sa kanya ang isang sobre. Tinanggap naman yun ni Jolina at agad na binuksan ng sobre. Naglalaman ito ng isang sulat. Huwag ka na mga alam sa kaso ni Doña Laika kung ayaw mo na pati ikaw madamay. Nabigla si Jolina nang mabasa ang nakasulat pero hindi siya matatakot nang dahil lang sa isang death threat. Nasaan ang lalaking nagbigay sa'yo nito, Mia? Nakita mo ba mukha niya? Hindi ko siya namukaan dahil nakasuot siya ng kulay orange na bonnet.
Pagkatapos niyang ibigay ang sobre, umalis na siya. Agad naman tumayo si Jolina. Inikot niya ang buong paligid upang hanapin ang lalaki. Ngunit nabigo siyang makita to. Napasabunot na lang siya sa sarili dahil sa pagkadismaya. Maya-maya, umalik na siya sa karinderya upang bayaran ng in-order. Matapos nun ay umuwi na siya. Halos hindi siya makatulog dahil iniisip niya pa rin ang lalaking nagpadala sa kanya ng death threat. Tiyak na yun din ang lalaking pumatay kay Doña Laika. Ibig sabihin, narito pa rin sa Isla Amore ang suspect. Bumangon siya upang magtimpla ng kape saka muling pinag-aralan ang mga nakalap na ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number ang tumawag pero sinagot niya pa rin yun. Hello? Sino to? Tanong niya. Detective Jolina, ako ito si Aling Darla. Pakiusap, tulungan mo ako. Sambit na nga sa kabilang linya. Aling Darla? Ano pong nangyari? Pag-aalala ni Jolina. May lalaking umaaligid sa labas ng gate. Nakasuot siya ng kulay orange na bonnet. Baka yun ang lalaking pumatay kay Doña Laika. Pakiusap, puntahan mo ako. Natatakot ako dahil mag-isa lang ako dito. Mula sa kabilang linya ay maririnig ang panginginig ng boses ni Aling Darla. Pero, nasan po si Marvin? Pagtataka niya. Hindi ko alam eh. Basta na lang siyang umalis kaninang umaga. Ganun po ba? Huwag ka po mag-alala. Pupunta na ako riyan. Matapos magsalita ay ibinaba na ni Jolina ang telepono. Agad niyang kinuha ang kanyang jacket, poses at baril, saka nagmamadaling umalis. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa mansyon ng mga Alfonso. Pagkarating niya ay agad siyang nag-doorbell. Tinawagan niya rin si Aling Darla na naghihintay siya sa labas ng gate upang pagbuksan siya nito. Habang naghihintay ay iginala niya ang tingin sa paligid, pero wala naman siyang nakita na kahina-hinala. Maya-maya ay bumukas na ang gate. Detective Jolina, salamat at dumating ka. Sambit ni Aling Darla. Napayakap pa nga ito sa kanya. Kumalma ka na po, narito na po ako, at hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Sabi ni Jolina habang hinihimas ang likod ng matanda. Pasensya ka na dahil inistorbo kita. Kanina ko pa kasi tinatawagan si Marvin pero hindi naman siya sumasagot. Wala ka pong dapat ihingi ng pasensya. Mabuti nga po tinawagan mo ko eh. Sayang lang po dahil hindi agad ako nakarating. Muntikan ko nang mahuli ang kriminal na yun. Panghihinayang ni Jolina. Nag-aalala ako na baka bumalik siya. Paano kung patayin niya rin ako? Pangamba ni Aling Darla. Huwag ka pong mag-alala. Dadalasan ko po ang pupunta rito upang mabantayan kita. Habang nag-uusap sila ay narinig nila ang pagbusina ng isang kotse. Nakita rin nila na bumaba doon si Marvin. Pasuray-suray itong naglakad papalapit sa kanila. Nabatid rin niya na amoy alak ito. Detective Jolina, anong ginagawa mo rito? Hating gabi na. Tanong ni Marvin. Nagpunta ako dito dahil tinawagan ako ni Aling Darla. Umaaligi daw sa paligid ng lalaking pumatay sa mami mo. Talaga? Nasaan siya? Nahuli mo na ba siya? Hindi pa. Naipit kasi ako sa traffic kaya nahuli ako ng dating. Umiling-iling naman si Marvin habang nakatitig sa kanya. Akala ko ba'y patutunayan mo sa akin na magaling kang detective? Bakit lagi kang palpak? Pangiinsulto ni Marvin. Sandali nga. Bakit ba lagi mo kami minamaliit? Kung tutuusin nahuli na sana ang kriminal na yun kung nandito ka lang kanina. Pero nagtataka ako kung bakit inunang pa pang gumimik kaysa magluksa para sa pagkamatay ng mami mo. Napansin ko rin na hindi ka umiyak noong burol niya ha, Mr. Marvin. Bakit nga ba? Wow, ibig mo bang sabihin na suspect na rin ako ngayon, Miss Detective? Nakakunot ang noon ni Marvin nang magsalita. Lahat naman ay itinuturing na suspect habang gumugulong ang investigasyon. Pero ikaw ang bahala kung kakabahan ka sa mga sinabi ko. Hindi lang kasi ako makapaniwala na coincidence ang lahat. Kanina may nagpadala sa akin ng death threat. Tapos may umaaligid sa mansyon niyo. At nangyari ang lahat ng yun habang wala ka. Nasa club ako kanina. Maaari mo rin tanungin ng manager ng club para i-verify kung totoo ang alibay ko. Detective Jolina, huwag mo na sana ako ulit pinagbibintangan. Aaminin ko na hindi kami malapit sa isa't isa ng mami ko. Pero hindi ko siya magagawang patayin. At nasa Amerika ako nung nangyari ang krimen. Pero handa naman ako makipagtulungan kung iimbestigahan mo ako. Kung gusto mo, tumira ka rito sa mansyon upang mabantayan mong bawat kilos ko. Hamon ni Marvin. Napaisip si Jolina dahil sa sinabi nito. Mas makakapag-imbestiga siya ng maigi kung nakatira siya sa mansyon. Mababantayan niya rin si Aling Darla kapag bumalik ang kriminal. O sige, sumasang-ayon ako sa ideya mo. Simula bukas, dito na ako titira sa mansyon mo.
Tugon ni Jolina. Okay, just feel at home. Hahayaan din kitang pakialaman ng buong mansyon. Maaari mong gawin ng kahit na ano upang mapabilis ang pag-iimbestiga mo. Walang ganang saad ni Marvin. Mabuti naman nagkakasundo tayo. Pero bago ko ituloy ang pag-iimbestiga, dadalhin muna kita sa presinto. Sambit ni Jolina saka mabilis na pinusasan ng kamay ni Marvin. Aray, bakit mo ba ako pinupusasan? Anong kasalanan ko? Pagtataka ni Marvin. Inaaresto kita dahil nagmaneho ka ng lasing. Hindi mo pa alam na labugin sa Republic Act No. 10586? Mariing tugon ni Jolina. Teka, baka naman pwede natin ito pag-usapan, detective. Gagawin ko lahat ng gusto mo, wag mo lang akong dalhin sa presinto. Mukhang nawala ang pagiging antipatiko mo Samantalang kapag kausap mo ko, laging presko ang dating mo. Nilalait mo pa ang propesyon ko, palibhasa, babae ako. Bahagyang natawa si Jolina nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Marvin. Parang bata kasi ito na nagmamakaawa. Pakiusap, palagpasin mo na lang to, detective. Please. Promise, hindi na ako magdadrive ulit ng nakainom. Hindi ako nadadaan sa pakiusap, sir. Kailangan mong managot sa batas. Pinilit maging seryoso ni Jolina upang wag matawa. Nasa likod siya ni Marvin at hawak niya ang dalawang kamay nito. Detective Jolina, sandali lang. Baka pwede pagpasensyahan mo na lang ang nagawa ni Marvin. Sana maintindihan mo na nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng mami niya kaya hindi siya nakakapag-isip ng tama. Sa puntong yon ay namagitan na si Aling Darla. Bahagyang natahimik si Jolina. Ayaw niyang madismaya ang ginang kaya naisip niyang pagbigyan ng pakiusap nito. Tumango siya kay Aling Darla sa kabinalingan si Marvin. Pasalamat ka nakiusap sa akin si Aling Darla. Kundi baka sa presinto ka matutulog ngayon. Saad ni Jolina. Tinanggal na rin niya ang posas mula sa kamay ng lalaki. Salamat. Pasensya na dahil lagi kitang sinusungitan at inaasar. Sa unang pagkakataon ay humingi ng paumanhin si Marvin, pero pabulong itong nagsalita. Sandali, ano nga ulit yung sinabi mo? Hindi ko kasi masyadong narinig Nakuha pang ang asar ni Jolina. Ang sabi ko, pasensya na dahil lagi kitang sinusungitan. Napilitan si Marvin na ulitin ang sinabi kanina. Ayos lang yun. Madali naman ako magpatawad Bahagyang natatawa si Jolina nang magsalita. Mabuti naman nagkasundo na kayo. Nakakatuwa kayong pagmasdan. Sambit naman ni Aling Darla na nakangiti. Uuwi po muna ako para kunin ang mga gamit ko. Babalik na lang po ako bukas. Paalam ni Jolina kay Aling Darla. Sige, andito naman si Marvin kaya hindi na ako natatakot. Mag-ingat ka sa biyahe, detective. Magiliw na sabi ni Aling Darla. Ngumiti naman si Jolina bilang tugon sa matanda. Yun lang at umalis na siya. Hindi nga niya binalingan si Marvin. Kinabukasan, maagang gumising si Jolina upang mag-ipake. Nag-report lang siya sa presinto upang ipaalam ang mga nangyari kagabi. Nagpaalam din siya sa kanyang ama na hindi muna siya uuwi hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Agad naman itong pumayag sa plano niya. Matapos nun ay sumakay na siya ng taxi upang magtungo sa mansyon ng mga Alfonso. Pagkalipas ng kalahating oras, ay nakarating na siya sa mansyon. Magiliw naman siyang sinalubong ni Aling Darla, saka itinuro nito ang magiging silid niya. Ito ang magiging kwarto mo, Detective Jolina. Nilinis ko na to kanina. Salamat po. Pasensya na po dahil nabala pa kita. Saka Jolina na lang po. Nahihiyang sabi ni Jolina. Wala yon. Maiwan na pala kita dahil magluluto pa ako. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Sige po. Maikling tugon ni Jolina. Pagkaalis ng kasambahay ay inayos na niya ang kanyang mga gamit. Matapos noon ay nagtungo siya sa kwarto ni Doña Laika kung saan naganap ang krimen. Subalit habang naglalakad ay natigilan siya nang makita si Marvin na nakatayo sa labas ng kwarto. Napansin niya rin na may hawak itong bote ng alak habang umiiyak. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang emosyonal ito. Parang hindi ito ang mayabang at antipatikong Marvin na kilala niya. Nag-alala siya para sa lalaki kaya nilapitan niya ito. Marvin, ayos ka lang ba? Agad namang pinunasan ni Marvin ang mga luha nito nang mapansin ang presensya niya. Andito ka na pala, Detective Jolina. Mabuti pa, simulan mo na ang investigasyon. Pupunta lang ako sa pool area. Saad ni Marvin habang iniiwas ang tingin sa dalaga. Marvin, pagtawag ni Jolina sa lalaki. Agad naman itong lumingon sa kanya. Ano yun? May sasabihin ka ba, Detective?
Gusto ko lang sabihin na nakakagaan ng loob ang pag-iyak, kaya hindi mo kailangang pigilan yan. Pasensya ka na rin pala dahil itinuring kitang suspect. Gusto mo lang pala ako makitang umiiyak. Pinagbintangan mo pa ako. Tugon ni Marvin. Sa wakas, umaliwalas na ang mukha nito. Sorry talaga dahil nagkamali ako. Di bale, hahanapin ko pumatay sa mami mo upang makabawi ako sa'yo. Matagal pa yon. Bakit hindi mo na lang ako ilibre ng pagkain mamayang gabi? Nakangiting sabi ni Marvin. Sige, pero dun lang sa mura ha. Wala kasi ako masyadong budget. Nahihiyang sabi ni Jolina. Oo naman, hindi rin naman ako mahilig kumain sa fine dining restaurant eh. Nakangiting sabi ni Marvin. Matapos na kanilang pag-uusap ay nagtungo na si Marvin sa pool area. Samantalang sinimulan na ni Jolina ang paghahalongkat sa mga gamit ni Doña Laika. Napansin niya ang laptop na nakalagay sa study table. Binuksan niya yon at madali niyang nahulaan ang password nito. Kasama kasi yon sa training upang maging detective. Nabasa niya ang isang nobela na may pamagat na Ang Biyaya ng Pag-ibig. Umupo siya upang basahin yun, pero napagtanto niya na tanging pamagat lang pala ang nasulat ng Donya bago ito mamatay. Pinatay na niya ang laptop at nabaling ang atensyon niya sa papel na nakaipit sa ilalim nito. Dahil blankong papel ang laman niyon, ay pinagpawalang bahala na lang niya yun. Tumayo na siya at napansin ang refrigerator sa loob ng kwarto ng Donya. Binuksan niya ito at nabatid niya na nagkalat ang tubig at asin sa loob ng refrigerator. Wala siyang nakitang kahina-hinala, kaya isinara na niya to. Maya-maya, kumatok si Aling Darla sa pinto ng kwarto. Agad naman niya itong pinagbuksan. Detective Jolina, nakahanda na pagkain. Halika na, kumain na tayo. Mauna na po kayong kumain ni Marvin. Tatapusin ko lang po ang ginagawa ko. O sige, pero wag ko masyadong pagurin ng sarili mo. Marami ka pa naman araw at oras para riyan. Opo, salamat po sa paalala. Pagtango naman ang naging tugon ni Aling Darla. Yun lang at bumalik na ito sa kusina. Ipinagpatuloy ni Jolina ang paghahalughog sa mga gamit ni Doña Laika. Bawat makita niya ay sinusuri niya ng maigi. Hanggang sa hindi niya namalayan na sumamit na pala ang gabi. Maya-maya, muling may kumatok sa kwarto. Ang akala niya ay si Aling Darla ulit yun. Pero nang buksan niya ang pinto ay tumambad sa kanyang harapan ang mukha ni Marvin. Marvin, may kailangan ka ba? 7:00 na ng gabi. Mukhang nakalimutan mo na ililibre mo ako ng hapunan, Miss Detective. Oo nga pala. Pasensya na ang dami ko kasing iniisip. Pero halika na. Nagugutom na rin ako dahil kanina pa ako hindi kumakain. Pagngiti naman ang naging tugon ni Marvin. Sabay silang naglakad pababa sa unang palapag ng mansyon. Nadatnan naman nila na nagwawali si Aling Darla sa sala. Aling Darla, kakain lang po kami sa labas. Baka gusto mo pong sumama. Paanyaya ni Jolina. Hindi na, dito na lang ako sa mansyon dahil baka makaistorbo pa ako sa date niyo. Panunukso ng matandang kasambahay. Namula ang pisngi ni Jolina dahil sa sinabi nito. Nako, hindi po kami magdi-date, Aling Darla. Ganun ba? Pero alam niyo, bagay kayong dalawa. Pabirong hirit ni Aling Darla. Aling Darla, wag mo na pong tuksohin sa Jolina. Tignan mo po, namumula na siya. Si Marvin naman ang nagsalita. Lalo tuloy nahiya si Jolina dahil napansin pa na nito ang pamumula ng kanyang pisngi. O siya, hindi ko na kayo kukulitin. Basta, wag niyo akong kalimutan pasalubungan ng cheeseburger. Nakangiting sabi ng matanda. Opo, papasalubungan ko po namin. Tugon ni Marvin. Matapos makapagpaalam sa kasambahay ay lumabas na ng mansyon sina Marvin at Jolina. Saka nagtungo sila sa garahe. Halika, alalayan kitang sumakay. Sabi ni Marvin. Binuksan nito ang pinto ng kotse at inalok ang kamay kay Jolina. Hindi mo kailangan gawin yan. Kaya kong sumakay ng kotse mag-isa. Hindi niya rin tinanggap ang kamay ni Marvin. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Gusto ko lang maging gentleman sa'yo. Depensa ni Marvin. Sorry, hindi lang kasi ako sanay na pinagsisilbihan ng lalaki. Pinalaki kasi ako ng papa ko na independent. Dapat marunong daw akong tumayo sa sarili kong mga paa. Sabi pa nga niya hindi raw isang fairy tale ang buhay. Walang Prince Charming ang magliligtas sa akin. Kaya dapat alam ko ipagtanggol ang sarili ko. Paliwanag ni Jolina. Tama naman ang papa mo. Pero wala namang masama kung tatanggap ka ng simpleng tulong. Kaya hayaan mo nang alalayan kita. Nakangiting sabi ni Marvin. Kumuhit naman ang mga ngiti sa labi ni Jolina. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Marvin kaya tinanggap na niya ang kamay nito.
Nang makasakay na silang dalawa sa kotse ay pinaandar na ito ni Marvin. Binaybay nila ang daan hanggang sa huminto sila sa tapat ng isang karinderya. Andito na tayo. Dito mo ako libre ng hapunan. Saad ni Marvin. Teka, alam mo rin pala ang karinderya na to? Madalas akong kumain dito eh. Natutuwang sabi ni Jolina. Oo. Bago ako lumipat sa Amerika, ito ang paborito kong kainan. Napangiti naman si Jolina dahil napagtanto niya na simpleng tao lang pala si Marvin kahit anak mayaman to. Halika na, sabi ni Marvin saka inilalayan siyang lumabas ng kotse. Naghanap sila ng mauupuan at tinawag ang waitress na si Mia. Agad naman itong lumapit. Sir Marvin, bumalik ka na pala rito sa Isla Amore at magkakilala pala kayo ni Jolina? Oo, Mia. Siya nag-iimbestiga sa kaso ni Mommy. Nakikiramay pala ako sa pagkawala ng mami mo. Sayang lang at hindi na siya ulit makakapag-publish ng bagong nobela. Paborito ko pa naman siyang writer. Malungkot na sabi ni Mia. Salamat. Nag-iisip na rin ako ng paraan para maging malapit pa rin siya sa mga readers niya, kahit na wala na siya. Baka magtayo ako ng isang malaking library kung saan pwedeng mabasa mga nobelang isinulat niya. Nakakatuwa naman kung ganon. Isa ako sigurado sa magiging tambay sa library niyo. Ano nga palang gusto niyong orderin? Mag-iiliw na tanong ni Mia. Isang order ng lechon kawali, isang order ng kaldereta, isang order ng menudo, 10 tasa ng kanin at 2 bote ng beer. Sambit ni Marvin. Pasimple namang nagulat si Jolina. Teka, bakit ka umorder ng alak? Hindi ako pwedeng uminom, Marvin. Nakasuot ako ng uniforme ko. Bulong ni Jolina sa binata. Ayos lang yan. Tapos naman ang oras ng duty mo eh. Saka konti lang ang mga customer dito kaya hindi ka nila pupunahin. Pero, wala nang pero-pero. At saka wag ka namang killjoy. Andito tayo para mag-relax. Bangungumbinsi ni Marvin. Jolina, tama naman si Sir Marvin eh. Nagde-date kayo, kaya dapat mag-enjoy lang kayo. Maging si Mia ay nagsalita. Hindi kami nagde-date, Mia ha. Kakain lang talaga kami rito. Paliwanag agad ni Jolina. Ganun ba? Pasensya na. Dito kasi lagi dinadala ni Sir Marvin ng mga babaeng nililigawan niya. Kaya akala ko nagde-date kayo. Sige ha, ihahanda ko lang ang mga in-order nyo. Nahihiyang sabi ni Mia. Yun lang at umalis na ito. Sandaling nabalot ng katahimikan ng lamesa ni Marvin at Jolina dahil sa sinabi ng waitress. Pambihira naman si Mia. Inunahan pa ako magtapat sa'yo. Sa wakas, nagawa ng magsalita ni Marvin. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Jolina. Hindi ba obvious na matagal na akong interesado sa'yo, detective? Ha? Paano naman nangyari yun? Lagi mo nga akong inaasar. Galit ka pa nga sa akin noong una. Hindi ko nga rin alam kung paano nangyari yun. Samantalang hindi ikaw ang tipo kong babae dahil mas barako ko pa kang kumilos kaysa sa akin. Inaasar mo na naman ba ako, Marvin? Baka gusto mong tumama na talaga tong kamaok sa mukha mo. Pinandilatan niya ng mga mata ang lalaki. Teka, patapusin mo muna ako magsalita bago ka magalit. Sabi ni Marvin habang iniilag ang muka. O sige, magsalita ka na ulit. Ang totoo, una pa lang kitang nakita ay humanga na ako sa'yo. Dahil bihira lang ako makakilala ng detective na babae. At kahit lagi kitang minamaliit, hindi bumababa ang kumpiyansa mo. Hanggang sa hindi ko namalayan na nahuhulog na pala ang loob ko sa'yo. Kaya nga sinabi ko sa'yo na sa mansion ka na lang tumira. Pag-amin ng binata na nagpasalubong sa kilay ng dalagang detective. Ano? Ibig sabihin may hidden agenda ka kaya mo ako pinatira sa mansyon? Sabihin na lang natin na I'm hitting 2 birds in 1 stone. Malulutas ng kaso sa pagkamatay ng mami ko at magkakaroon pa ako ng girlfriend. In your dreams. Tiyak gusto mo lang akong pagtripan kaya hindi ako magpapauto sa'yo. Sabi ni Jolina sabay umikot ang mga mata. Ang juicy mo naman. Hinahayaan na nga kitang arestuhin ng puso ko eh. Hindi mo ba alam? Maraming babae na humaling sa akin. Saad ni Marvin habang inilalapit ang mukha sa dalaga. Ang corny mo, magtigil ka na nga. Nakairap na sabi ni Jolina. Iniwas din niya ang mukha mula sa lalaki. Pasensya na kung naistorbo ko kayo pero ihahatid ko lang ang order nyo. Doon lang nila namalaya na dumating na pala si Mia. Isa-isa nitong nilagay sa lamesa ang mga order nila. Salamat. Maikling sambit ni Jolina. Nahiya siya dahil narinig nito ang pinag-uusapan nila.
Walang anuman. Siya nga pala, bagay kayong dalawa. Sana magkatuluyan talaga kayo. Panunokso ni Mia saka umalis. Tatawa-tawa naman si Marvin habang si Jolina ay walang imik. Oh, bakit parang nahihiya ka? Ayaw mo ba nun? Hindi lang pala si Aling Darla supporter ng love team natin, kundi pati si Mia. Saad ni Marvin kay Jolina. Anong love team ang sinasabi mo? Hindi naman tayo artista. Mabuti pa kumain na lang tayo at lalo akong nagugutom sa mga pinagsasasabi mo. Sabi ni Jolina saka sumubo ng ulam at kanin. Hinay-hinay lang sa pagkain. Tingnan mo, may kanin ka sa pisngi. Hirit na naman ni Marvin habang inaalis ang kanin sa pisngi ni Jolina. Tila nabuhay naman ang kakaibang kuryente sa katawan ni Jolina nang maramdaman ang kamay ng lalaki. Unti-unti ring nagtama ang kanilang mga mata, dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Jolina, ano ginagawa mo rito? Agad na bumalik ang ulirat ni Jolina nang marinig ang boses ng ama. Nabigla siya nang makita na nakatayo ito sa kanilang harapan. Papa, andito ka po pala. Biglang napatayo si Jolina mula sa kanyang kinauupuan. Ang akala ko ba lulutasin mo ang kaso ng pagkamatay ni Doña Laika? Bakit inuunan mo pang pakikipag-date sa anak niya? Hay, hindi na ako magtataka kung pumalpa ka ulit. Mariing tanong ni Sergeant Ramon. Sabay nagpakawala ng buntong hininga. Imbis na sumagot ay napayoko na lang si Jolina. Batid niya na walang saysay kung magpapaliwanag pa siya sa kanyang ama. Excuse me, sir. Hindi po kami nag-date ni Jolina. Nagkataon lang po na ililibre niya ako ng hapunan. Kung tutuusin, dapat nga po ay maging proud ka sa kanya dahil buong araw siyang nag-imbestiga. Tumayo rin si Marvin upang ipagtanggol ang dalaga sa ama. Mr. Marvin Alfonso, hindi ka dapat nakikialam sa usapan namin mag-ama. Tama ka po, pero hindi po makatwiran na kausapin mo siya ng ganyan, lalo na't nagbabase ka lang sa kung anong nakikita ng iyong mga mata. Bakit hindi ka po muna magtanong ng rason kung bakit kami naririto? Paninindigan ni Marvin. Marvin, tama na yan. Pag-awat ni Jolina sa lalaki. Pa, pinag-iigihan ko naman pang pag-iimbestiga eh. Sadyang ginusto ko lang pong mag-relax ngayon at kumain dito. Nagkataon na ganun din si Mr. Marvin kaya nagsabay na rin kami dito. Pasensya na po kung sa tingin mo ay wala akong ginagawa. Ang kanyang ama naman ang binalingan niya. Hindi ba itinuro ko sa'yo na bawal kang maging kampante? Tingnan mo nga yung itsura mo, Jolina. Umiinom ka ng alak habang nakasuot ng uniforme. Nakakahiya ka. Bulyo ni Sergeant Ramon dahilan kaya nakaagaw sila ng atensyon. Pero ako pong pumilit sa kanya na uminom ng alak, sir. Muli nagsalita si Marvin. Totoo po ang sinabi niya, ngunit may kasalanan din po ako dahil hindi ako nanindigan sa tama. Pasensya na po ulit pa. Dagdag pa ni Jolina. Nanliliit siya sa sarili dahil sinisermonan siya ng ama sa harapan ni Marvin at ng mga customer. Gusto na lang niyang magpalamon sa lupa sa labis na kahihiyan. Ayusin mo ang pagtatrabaho mo, Jolina, at huwag mo na ulit bibigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Saad ni Sergeant Ramon. Yun lang at tumalikod na ito. Hindi na kumain sa kainan na yon. Samantala, nanatili pa rin tahimik si Jolina habang pinupunasan niyang mga luha. Jolina, pasensya ka na dahil pinilit kitang uminom. Mabuti pa itapon na lang natin ang mga alak na to. Sabi ni Marvin. Wag, ubusin natin yan at umorder pa tayo ng marami. Napagalitan na rin naman ako ni Papa kaya samantalahin natin ang gabing to. Matatag na sabi ni Jolina habang pinipigil ang mga luha. Sige, sasamahan kita kahit ilang bote pang gusto mong ubusin. Pilit na pinagaan ni Marvin ang loob niya. Cheers! Sabi ni Jolina saka itinaas ang bote ng beer. Ganoon din ang ginawa ni Marvin saka tumungga sila ng alak. Lumipas na ang 20 minuto pero patuloy pa rin silang umiinom ng alak. Alam mo, lalo mo akong pinahanga. Kahit ganun makitungo sa'yo ang papa mo, ginagawa mo pa rin ang lahat upang makuha ang approval niya. Sabi ni Marvin sabay sumubo na pulutan. Sa totoo lang, binigyan ko ng ultimatum ang sarili ko. Iniisip ko kapag pumalpak pa ako sa investigasyon na to, magbibitaw na ako sa serbisyo. Baka kasi hindi talaga para sa akin ang pagiging detective. Tiyak kapag nangyari yun, nilatakwil ako ni Papa. Kaya baka magtrabaho na lang ako sa Maynila kahit na ayaw ko kung iwan mag-isa si Papa. Malungkot na sabi ni Jolina. Huminga naman ng malalim si Marvin. I didn't realize na hindi lang pala profesyon mo ang nakataya rito, kundi ang pagiging anak mo. Huwag ka mag-alala, hindi na kita iinisin at tutulong din ako sa paghahanap sa kriminal na yun. Sabi ni Marvin.
Salamat, Marvin. Dahil sa sinabi mo ay medyo gumaan na ang loob ko. Pero ikaw naman ang magkwento. Napapansin ko kasi na meron kang mabigat na ninadala sa dibdib mo. At sinabi mo rin dati na hindi ka malapit sa mami mo. Panguusisa ni Jolina. Yes, lagi kasi siyang nakakulong sa kwarto niya dahil abala siya sa pagsusulat ng mga nobela. Kami ni Daddy ang laging magkasama. Nang mamatay si Daddy, pakiramdam ko wala na akong kakampi. Kaya nagpunta ako sa Amerika. Alam mo, habang pupunta ako sa airport, nakiusap si Mami na huwag akong umalis. Pero hindi ko siya pinakinggan. Nagpunta pa rin ako sa Amerika hanggang sa nabalitaan ko na lang na namatay na siya. Sobrang nagsisisi ako dahil wala ako ng mga panahong kailangan niya ako. Kung hindi ako umalis, baka naligtas ko pa siya. Unti-unti pumata ang mga luha ni Marvin habang nagkukwento. Nahabag si Jolina para sa lalaki, kaya hinimas niya ang likod nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang may kasalanan sa nangyari, kundi ang kriminal na yon. Tama ka, detective. Hahanapin ko siya kahit nasa dulo pa siya ng mundo. At sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa kulungan. Saad ni Marvin habang sinusuntok ang lamesa. Dahil sa ginawa nito ay nagtinginan ang ibang mga customer na karinderya. Marvin, tama na yan. Mabuti pa umalis na tayo. Pag-aalala ni Jolina. Nag-iwan siya ng 1,000 sa lamesa saka inakay si Marvin upang makatayo ito. Pasuray-suray pa nga sila naglakad patungo sa kotse. Pagbihira, ang bigat mo naman. Reklamo ni Jolina habang inaalalay ang sumakay si Marvin sa kotse. Sorry naman. Di bale, dadagdagan ko ang oras ng pag-workout ko. Hay, paano na to? Sino magmamaneho ng kotse? Parehas tayong nakainom ng alak. Baka mahuli tayo ng traffic enforcer kapag pinilit nating mag-drive. Pag-aalala ni Jolina. Bakit hindi na lang tayo mag-check-in sa hotel? May alam ako malapit na hotel dito. Suwestyon ni Marvin. Ha? Bakit naman ako sasama sa iyo sa hotel? Conservative ako, no? Agap ni Jolina, sabay niyakap ang sarili. Huwag kang ang OA. Kahit type kita, hindi kita pagsasabantalahan, no? Matutulog lang naman tayo ron. Saka pwede naman tayong kumuha ng 2 kwarto. Oo nga naman. Sige, pumunta na tayo sa hotel na sinasabi mo. Tugon ni Jolina. Sa wakas ay kumalma na siya. Iniwan nila ang kotse saka nagtungo sa Amethyst Hotel. Lumapit sila sa receptionist at nag-check-in sa 2 kwarto. Muli namang inakay ni Jolina si Marvin patungo sa kwarto nito. Dahil sa pagmamadali ay nakalimutan niyang isara ang pinto. Nakakatawa ka. Ikaw ang nagyayang uminom ng alak pero ang hina pala ng alcohol tolerance mo. Sambit ni Jolina habang inihihiga sa kama si Marvin. Hindi ko naman kasi akalain na kaya mo palang umubos ng 5 bote ng beer. Ay, ang sakit tuloy ng ulo ko. Tugon ni Marvin habang hinihimas ang sentido. Sa susunod kasi, kilalanin mo kung sinong hinahamon mo sa inuman. Pabirong hirit ni Jolina. Oo na. Dapat pala kumain na lang tayo ng hapunan. Wala nang kasamang alak. Pagsisisi nito. Nakakaawa ka naman. Halika mamasahihin kita. Offer ni Jolina. Umupo siya sa kama at minasahay ang ulo ni Marvin. Wow, ang sweet naman ng future girlfriend ko. Nakangiting sabi ni Marvin. Tigilan mo muna pagkapilyo. Hindi ka na nga makakilos na maayos eh. Bakit? Wala ba akong pag-asa sa'yo? Gagawin ko naman ang lahat para magustuhan mo rin ako. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Jolina. Sabihin mo na lang ulit yan kapag hindi ka natigilan si Jolina nang mapansin na may lalaking nakatayo sa labas ng kwarto at nakasuot ito ng bonnet na kulay orange. Ngunit mabilis itong naglakad paalis. Marvin, dito ka lang ha? Samit ni Jolina saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Jolina, saan ka pupunta? Takang tanong ni Marvin, ngunit nagmistulang bingi ang dalaga. Samantala, nilibot naman ni Jolina ang buong palapag ng hotel. Pero wala siyang nakita na ibang tao. Sasakay sana siya sa elevator, ngunit may biglang tumapik sa kanyang likod. Nakaramdam siya ng kaba kaya agad niyang pinulupot ang braso nito. Aray, huwag mo akong pilayan! Pakiusap ng lalaki habang nanginilipit sa sakit. Doon lang napagtanto ni Jolina na si Marvin pala ang tumapik sa kanya. Marvin, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa'yo doon ka na lang sa kwarto mo? Agad niyang binitiwan ang braso nito. Nag-aalala kasi ako nang bigla akong umalis. Ano ba kasing problema? May nakita akong lalaki na nakatayo sa labas ng kwarto. Nakasuot siya ng bonnet na kulay orange. Baka yun ang lalaki pumatay sa mami mo, Marvin. Nasaan siya? Nasaan ang kriminal na yun?
Namuo ang galit sa mukha ni Marvin. Tila nawala ang kalasingan nito dahil sa narinig. Tinulungan nito si Jolina na galugarin ang buong paligid. Tinawag pa nga nila ang manager ng hotel upang tingnan ang CCTV ng hotel. Pero wala naman silang nakitang kahina-hinala. Mahigpit pa ang security dito. Hindi rin kami nagpapapasok ng guest na nakasuot ng bonnet dahil labag yun sa security protocol ng hotel. Saad ng manager ng hotel. Sigurado ba kayo? Baka pwedeng i-check nyo ulit. Pamimilit ni Jolina. Ilang beses na po namin tinignan ng CCTV. Nakausap po na rin ng head ng security pero hindi po nila nakita ang lalaking sinasabi nyo. Pero baka hindi nyo lang napansin. Natigilan si Jolina dahil pinisil ni Marvin ang kamay niya. I'm really sorry dahil naabala namin kayo. Heto, tanggapin niyo ang tip na to para makabawi naman kami sa inyo. Paumanhin ni Marvin sa manager at sa CCTV operator. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa ng pantalon nito at dumukot ng 5,000 piso. Naiintindihan po namin kayo. Salamat po pala sa malaking tip. Ipapamahagi ko rin ito sa ibang empleyado. Magiliw na sabi ng manager ng hotel. Walang anuman. Sige, pupunta na kami sa mga kwarto namin. Tugon ni Marvin. Tumango lang naman ang manager ng hotel habang nakangiti. Matapos nun ay magkasabay na sumakay ng elevator si Marvin at Jolina hanggang makarating sila sa second floor. Pagkalabas ng elevator ay naglakad sila patungo sa tapat ng kanilang mga kwarto. Ayos ka lang ba? Bakit kanina ka patahimik? Pag-aalala ni Marvin. Hindi kasi ako mapalagay. Kahit nakainom ako ng alak ay sigurado ako sa nakita ko. May lalaki talaga nakatingin sa atin kanina. Seryosong sabi ni Jolina. Ngunit napansin niya na nakangisi si Marvin habang nakatitig sa kanya. Bakit parang natatawa ka pa? Tanong ni Jolina. Mukha kasing natatakot ka. Gusto mo ba samahan na lang kita sa kwarto mo? Suwestyon ni Marvin gamit ang malambing na boses. Mabilis naman tumaas ng kiling ni Jolina dahil sa sinabi nito. Kaya kong ipagtanggol ng sarili ko, Marvin. Baka mas mapahamak pa ako kapag kasama kita sa isang kwarto. Yun lang at nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Ganoon din naman ang ginawa ni Marvin. Humiga na si Jolina sa kama at mabilis siyang nakatulog dahil na rin sa espiritu ng alak. Kinabukasan ay nagising si Jolina dahil may kumakatok sa kanyang kwarto. Agad siyang bumangon upang buksan ang pinto at nakita niyang nakatayo si Marvin sa kanyang harapan. Good morning. Sorry na istorbo ko ang tulog mo. Kailangan na kasi nating umuwi dahil baka hinahanap na tayo ni Aling Darla. Sabi ni Marvin. Sige, pero maghihilamos lang ako ng muka. Sabi ni Jolina. Nagtungo siya sa restroom upang maghilamos. Matapos noon, lumabas na siya ng kwarto at sabay silang sumakay sa kotse ni Marvin. Dumaan muna sila sa isang burger house upang bumili ng pasalubong kay Aling Darla. Pagka-uwi sa mansyon ay inalalayan si Jolina ni Marvin na bumaba ng sasakyan. Detective, akit lang ako sa kwarto ko para maligo. Baka gusto mo sumabay? Pilyong tanong ni Marvin sa kakumindat. Ayoko, mas komportable ako maligo ng mag-isa. Saka ibibigay ko pa tong burger kay Aling Darla. Masungit na tugon ni Jolina. O sige, pero kapag nagbagong isip mo, pwede mo akong puntahan sa kwarto ko. Nakangising sambit ni Marvin. Ay, napakapilyo mo talaga. Diyan ka na nga. Saan ni Jolina saka tumalikod. Hinanap ni Jolina sa buong mansyon si Aling Darla pero hindi niya ito makita. Naisip niya na baka natutulog pa ito kaya nagpunta siya sa kwarto nito. Kumatok siya ng ilang beses pero mukhang walang tao sa loob. Nagtaka siya kung saan nagtungo si Aling Darla. Tatalikod na sana siya pero napansin niya na hindi nakakandado ang pinto. Naisip niya na hawakan ng doorknob at takmang pipihitin to. Huwag mong bubuksan yan. Nagulat si Jolina nang marinig ang isang malakas na boses. Nang lingunin niya ay napagtanto niya na dumating na pala si Aling Darla. Napansin niya rin na may hawak itong paper bag. Umalis ka riyan. Ayaw akong pinapakailaman ng kwarto ko. Muling nagtaas ang boses si Aling Darla. Nagawa pa nga nitong itulak si Jolina. Pasensya na po. Hinahanap po kasi kayo upang ibigay sa iyo to. Paumanhin ni Jolina habang inaabot ang cheeseburger. Salamat. Pero sa susunod ay huwag mong basta bubuksan ang kwarto ko. Mariing sabi ni Darla saka tinanggap ang burger. Opo. Pero saan ka po pala nanggaling? Umalis ka rin po ba kagabi? Panguusisa ni Jolina. May pinuntahan lang akong kaibigan. Nagtaka si Jolina kung bakit parang natataranta si Aling Darla kaya lalo pa niya itong inusisa. Sino pong kaibigan? Hindi mo kilala eh. Teka, bakit ba ang dami mong tanong, detective? Masungit na tugon ni Aling Darla.
Halatang hindi nito nagustuhan ang pagiging mausisa niya. Pasensya na po. Pupunta na lang po ako sa kwarto ko. Sambit ni Jolina. Nagtataka siya kung bakit biglang naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Aling Darla. Mabuti pa nga kung ganon. Mataray na sabi ni Aling Darla. Yun lang at pumasok na ito sa kwarto. Kahit nagtataka ay pinagkibit-balikat na lang ni Jolina ang kakaibang ikinikilos ni Aling Darla. Umakyat na siya sa kanyang kwarto saka nag-shower. Matapos magbihis ay nagtungo siya sa silid ni Doña Laika. Muli niyang kinalikot ang mga gamit nito hanggang aksidente niyang natabig ang laptop. Dahilan para malaglag sa sahig ang blankong papel na nakita niya noon. Himuko siya upang pulutin ito. Nagkataon naman na tumagos ang matinding sikat ng araw mula sa bintana, hanggang sa unti-unting lumitaw ang mga letrang nakasulat sa blankong papel. Kumabog ang dibdib ni Jolina. Inilapit niya ang muka sa papel upang basahin ang nakasulat. Gusto akong patayin ni Darla Serrano. Ginang Padayon, Laika Alfonso. Nagulantang si Jolina sa kanyang nabasa. Marahil isinulat ni Doña Laika ang secret message na ito bago siya bawian ng buhay. Ngayon napagtanto na niya kung bakit magulo ang loob ng refrigerator na nakalagay sa kwarto nito. Naalala niya ang itinuro ng kanyang professor noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Kapag tinunaw raw ang asin sa tubig ay maaari itong gawing panulat sa isang malinis na papel. At mababasa lang ang mga letra kapag itinapat ang papel sa matinding sikat ng araw. Nanlambot ang mga tuhod ni Jolina dahil sa natuklasan. Hindi niya akalain na magagawang pumatay ni Aling Darla. Napakabait pa man din ang pagkakakilala niya sa matanda. Napasabunot si Jolina sa sarili. Habang umuusad ang investigasyon ay lalo siyang nalilito. Kung si Aling Darla talaga ang pumatay kay Doña Laika, sino ang lalaki nakasuot ng bonnet na kulay orange? Gusto niya sanang ipaalam kay Marvin na natuklasan, pero hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Kailangan pa niyang mangalap ng mas matibay na ebidensya. Maya-maya, nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Tumambad sa kanyang harapan si Aling Darla. Nakaramdam siya ng nerbiyos, kaya agad niyang binulsa ang hawak na papel. Aling Darla, ano pong ginagawa mo rito? Tanong ni Jolina habang pinipilit maging kalmado. Ipinaganda kita ng sandwich. Gusto ko rin pala humingi ng paumanhin dahil nasungitan kita kanina. Pasensya ka na ha, marami lang kasi akong iniisip. Sambit ni Aling Darla habang nakangiti. Bit-bit man ito ang isang tray na naglalaman ng sandwich at kape. Salamat po, pero hindi po maaaring kumain sa crime scene. Mabuti pa po doon na lang tayo sa kusina. Kinuha niya ang tray at inakay si Aling Darla patungo sa kusina. Nang makarating ay umupo sila sa hapagkainan. Heto, kumain ka. Saad ni Aling Darla habang inaabot ang sandwich. Imbis na tanggapin ay tinitigan lang ni Jolina ang sandwich. Nangangamba kasi siya na baka may lason ito. Sa nabasa niya sa note ni Doña Laika. May problema ba? Hindi ka ba kumakain ng sandwich? Tanong ni Aling Darla. Wala po. Actually, nagugutom na nga po ako eh. Ayaw ni Jolina na magduda ang matanda, kaya tinanggap niya ang sandwich at kinagat ito. Napansin niya na gumuhit ang palihim ng ngiti sa mga labi ni Aling Darla, kaya lalo siyang kinabahan. Ubusin mo yan ha, pati itong kape. Magpupunta lang ako sa hardin para magdilig ng mga halaman. Tumango lang naman si Jolina at pinilit ng umiti. Pagkaalis ng matanda ay agad na iniluwan ni Jolina ang sandwich, maging ang kape ay itinapon niya. Matapos noon ay palihim siyang nagtungo sa garden area. Nagtago siya sa gilid ng mansyon upang matyagan si Aling Darla. Sinusundan niya ang matanda kahit saan ito magpunta. Hanggang sa sumapit na ang gabi pero wala pa rin siyang napapansin na kakaiba sa mga kinikilos nito. Mukhang wala siyang mapapala kaya nagtungo na lang siya sa bakuran ng mansyon upang magpahangin. Bakit ang lalim ng iniisip mo? Napalingon si Jolina nang marinig ang boses ni Marvin. Nakita niya na may bitbit itong fried chicken. Saan mo nakuha ang fried chicken na yan? Tanong ni Jolina. Niluto ni Aling Darla. Gusto mo? Huwag mong kainin yan. Itapon mo yan. Natatarantang sabi ni Jolina. Sinubukan niyang kunin ang fried chicken mula sa kamay ng lalaki. Nag-aalala kasi siya na baka may lason ito. Ngunit naging mahigpit ang pagkakahawak ni Marvin sa fried chicken. Bakit ko naman ito itatapon? Hindi ko pa nga ito natitikman man lang. Pagtataka ni Marvin habang pinipilit kagatin ng fried chicken. Dahil doon ay lalong nataranta si Jolina. Ginamit niya ang buong pwersa upang maagaw ang fried chicken. Ngunit dahil doon ay natangay niya ang buong katawan ng lalaki. Nawalan siya ng balanse kaya napahiga siya sa lupa. Nalaglag naman sa lupa ang fried chicken. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto na nakadagan sa kanya si Marvin. Bumilis din ang tibok ng puso niya nang magtama ang kanilang mga mata. Alam mo,
Habang mas nakikilala kita, mas lalo ako na-inlove sa'yo, detective. Sabi ni Marvin habang hinahaplos ang mukha niya. Tila nabuhay naman ang nakakakiliting kuryente sa buong katawan ni Jolina dahil sa init ng kamay nito. Pero pilit niyang iwinaksi ang abnormal na pakiramdam para sa lalaki. Tumayo ka na, nabibigatan na ako sa'yo. Pinilit maging seryoso ni Jolina. Agad namang bumangon si Marvin. Sinubukan siya nitong alalayang tumayo pero agad niyang tinabig ang kamay nito. Kaya kong tumayo ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pinilit maging masungit ni Jolina upang makalimutan ang namumuong paghanga para kay Marvin. Nangangamba kasi siya na maging distraction ito sa kanyang pag-iimbestiga. Jolina, wala ba talaga akong pag-asa sa'yo? Pakiramdam ko kasi lagi mo akong tinataboy. Tila nagtatampo ang tono ni Marvin nang magsalita. Hindi naman sa ganon. Kailangan ko lang ituon ang buong atensyon ko sa paglutas ng kaso ng mami mo. Kaya nga narito ako upang tulungan ka. Pwede mong sabihin sa akin ng mga natutuklasan mo. Giit ni Marvin. Hindi mo pwedeng gawin yon dahil hindi ka naman alagad ng batas. Saka baka pag-initan ka ng suspect kapag nalaman niya na nag-iimbestiga ka rin. Pangamba ni Jolina. Hindi niya kasi kakayanin kapag may nangyaring masama kay Marvin. Bukod sa napapalagay na ang loob niya sa binata, obligasyon din niyang siguruhin ang kaligtasan nito. Pero mami ko ang biktima at mahal kita kaya hindi ko hahayaan na harapin mo ito ng mag-isa. Paninindigan ni Marvin. Kung talagang mahal mo ako, hihintayin mo ako hanggang sa malutas ko ang kasong to. Saad ni Jolina sa kahinawakan ng kamay ni Marvin. Handa ako maghintay kahit gaano katagal. Basta kapag hindi mo na kaya, humingi ka ng tulong sa akin. Oo, nangangako ako. Basta sa ngayon, hayaan mo lang ako at pagpakailaman sa kasong to. Mukhang napanatag naman ang loob ni Marvin kaya ang humiti na ito. Sandali pa silang nanatili sa labas ng bakuran upang pagmasdan ng mga bituin sa langit. Sa unang pagkakataon ay naging komportable si Jolina sa piling ng isang lalaki. Napakasarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan siya nito at hindi itinuturing na mahina. Napuno ng tawanan at kulitan ng gabing yun. Hanggang sa namalayan nila na sumapit na pala ang alas 11 ng gabi kaya pumasok na sila sa loob ng mansyon upang magpahinga. Kinabukasan, nagpaalam si Marvin kay Jolina na makikipag-meeting sa engineer na magtatayo ng library ni Doña Laika. Pumayag naman si Jolina at sinabing mag-ingat ito. Pagkaalis ni Marvin ay agad niyang hinanap si Aling Darla. Natagpuan niya ito na nagpupunas ng mga mueble sa sala. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago ito lapitan. Magandang umaga po, Aling Darla. Gusto ko po sanang kumain ng rambutan. Pwede niyo po ba akong ibili sa grocery store? Pakiusap ni Jolina habang pinipilit ng umiti. Oo naman. Ilang kilo ba ang gusto mo? Tamang-tama, sabi ng suki ko, pag ganitong araw ay bagong ani ang kanilang panindang putas. Aba, maganda pong balita yan. Kahit 1 kilo lang po. Heto po ang pera. Kung may makita po kayong hinog na mangga, bilhin niyo na rin para sa ating tanghalian mamaya. Sabi ni Jolina saka iniabot dito ang salapi. O sige, itutuloy ko na lang ang paglilinis kapag nakabalik na ako. Tinanggap ng matanda ang pera saka umalis. Sinamantala naman ni Jolina ang pagkakataon upang magtungo sa kwarto ni Aling Darla. Pinihit niya ang doorknob ng pinto pero nakakandado na ito. Kumuha siya ng bakal at pinukpok ang doorknob. Matagumpay namang naalis ang pagkakakandado nito. Kaya nabuksan niya ang pinto. Agad siyang pumasok sa loob ng kwarto at kinalkal ang mga gamit ni Aling Darla. Hanggang sa makita niya ang paper bag na bitbit nito kahapon. Kinuha niya yon upang tingnan ang laman sa loob. Nagulantang siya nang makita ang orange na bonnet. Naroon din ang t-shirt at maong na pantalon. Nagtaka si Jolina dahil ito ang eksaktong suot ng lalaking nakita niya sa hotel. Sinasabi ko na nga ba, may pinaplano ka kaya pinaalis mo ko. Napalingon si Jolina sa pinagmulan ng boses. Nakita niya na nanlilisik ang mga mata ni Aling Darla at handang umatake. Aling Darla, bakit po nasa inyo to? Anong kinalaman mo sa lalaking nakasuot ng bonnet na kulay orange? Kasabot mo ba siya sa pagpatay kay Doña Laika? Diretsang tanong ni Jolina. Teka, paano mo naman nasabi na akong pumatay sa kanya? May ebidensya ka ba? Kinuha ni Jolina ang papel mula sa kanyang bulsa at ipinakita yon kay Aling Darla. Meron. Nakita ko po ang secret message na to sa kwarto ni Doña Laika. Nakasulat dito na gusto mo siyang patayin. Matatag niyang sabi. Anong sinasabi mo? Blankong papel lang naman yan. Tugon ni Aling Darla habang nakakunot ang noo. Meron pong secret message ang papel na to. Heto, basahin mo. Saad ni Jolina saka kinuha ang flashlight na nakaipit sa kanyang pantalon. Itinapat niya ito sa blankong papel.
Napanganga naman si Aling Darla nang mabasa ang nakasulat sa papel. Pambihira. Ang buong akala ko'y nalinis ko ng lahat ng ebidensya na makapagtuturo sa akin. Hindi ko naisip na mag-iiwan pa pala ng secret message si Doña Laika. Pagkabigla ni Aling Darla. Kung ganun, ikaw po talagang pumatay kay Doña Laika at kasabwat mo ang lalaking nakasuot ng kulay orange na bonnet. Wala akong kasabwat. Ang lalaking yun at ako ay iisa. Paglalahad ni Aling Darla. Ano pong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Jolina. Pagkatapos kong mapatay si Doña Laika, ay agad akong bumili ng mga damit panlalaki upang gumawa ng peking senaryo. Bumili rin ako ng bonnet upang hindi mo ko makilala. Ang buong akala ko nga'y matatakot ka nung pinadalhan kita ng death threat. Pero lalo ka naging porsigido sa pag-iimbestiga. Kaya kinailangan kong bantayan ang bawat kilos mo. Pag-amin ni Aling Darla. Napakasama mo pala. Kailangan mong managot sa batas, Aling Darla. Sumama ka sa akin sa presinto. Pupusasa na sana niyang matanda, pero agad siya nitong itinulak, dahilan para sumalampak siya sa sahig. Hindi maaari. Ayoko makulong. Bulyaw ni Aling Darla. Kinuha nito ang flower vase at inihampas sa ulo ni Jolina. Dahil doon, unti-unting nakaramdam ng pagkahilo si Jolina, hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Nagising na lang si Jolina sa loob ng basement ng mansyon. Masakit ng kanyang ulo dahil sa pagkakahampas kanina. Subalit mayroon pa siyang mas mabigat na problema. Nakagapos kasi ang kanyang mga kamay at paa. Nabatid niya rin na nakatayo sa kanyang harapan si Aling Darla. Aling Darla, bakit niyo po ito ginagawa? Ang buong akala ko pa naman ay mabait ka. Dismayadong sabi ni Jolina. Pasensya ka na, Jolina. Hindi ko naman ito gustong gawin eh. Pero napilitan ako dahil ayokong makulong. Dapat lang po na makulong ka dahil pinatay mo si Doña Laika. Bulyaw ni Jolina. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Gusto ko lang naman na aminin niya sa publiko na ako ang totoong ginang padayon at hindi siya. Naiiyak na pahayag ni Aling Darla. Ano pong sinabi niyo? Ipinagpatuloy ng matandang kasambahay ang pagkukwento habang nagbabalik tanaw sa nangyari noong namatay si Doña Laika. Katatapos lang magluto ni Aling Darla ng hapunan, kaya nagpunta siya sa kwarto ni Doña Laika upang yayain itong kumain. Doña Laika, nakahanda na ang hapunan. Mamaya na ako kakain, Darla. Halika, maiuutos ako sa'yo. Naisip ko mag-publish ng panibagong nobela, kaya kailangan ko ulit ang serbisyo mo. Utos ng Donya. Hindi, ayoko na maging ghostwriter mo, Doña Laika. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong bawiin sa'yo ang aking alias sa pagsusulat ng ginang padayon. Kung tutuusin, hindi ka naman humingi ng pahintulot nung unang beses mo yung gamitin. At ninakaw mo lang ang mga nobelang isinulat ko. Mariing sabi ni Aling Darla. Nagpapatawa ka ba, Darla? Hindi ba nagsampa ka ng kaso laban sa akin dati? Pero hindi ka nanalo. At nabaon ang buong pamilya mo sa utang. Kaya nga napilitan ka magtrabaho sa akin bilang kasambahay at ghostwriter ko. Pangmamaliit ni Doña Laika. Wala itong kabahid-bahid ng pagsisisi at simpatya. Napakasama mo. Ginamit mo lang naman ang impluwensya ng pamilya mo kaya nanalo ka sa kaso. Ngunit kahit anong gawin mo ay hindi ka pa rin dapat tawagin na manunulat dahil hindi ka naman marunong magsulat ng nobela. Pagtataas ng boses ni Aling Darla. Oo, hindi nga ako nagsulat ng lahat ng mga nobelang inilathala ko. Pero kahit anong sabihin mo, ang alam pa rin ng lahat ay ako lang ang nag-iisang ginang padayon. At ikaw, isa ka lang pipitsuging ghostwriter at katulong. Namumula ang pisngi na bulyaw ni Doña Laika. Yun ang akala mo, pero nagawa kong i-record ang lahat ng mga sinabi mo. Ilalabas ko to sa publiko at malalaman ng lahat ang pagnanakaw mo sa pagkatao ko at ang panggigipit mo sa aking pamilya. Matapang nasabi ni Aling Darla saka ipinakita ang cellphone na itinago sa kanyang likod. Nalaki naman ang mga mata ni Doña Laika nang makita ang cellphone. Hindi ako makakapayag na sirain mo ang karera ko, Darla. Ibigay mo sa akin ang cellphone na yan. Kung ayaw mo magkagulo tayo rito. Sigaw ni Doña Laika. Pilit nitong inaagaw ang cellphone. Wala ka nang magagawa. Ilalahad ko ng katotohanan sa publiko. Paninindigan ni Aling Darla habang mahigpit na hinahawakan ng cellphone. Patuloy silang nag-agwan sa cellphone. At dahil sa matinding emosyon ay naitulak ni Aling Darla si Doña Laika. Laking gulat niya nang makitang nabagok ang ulo nito sa sahig. Nabalot ng kaba ang kanyang dibdib nang makita ang napakaraming dugo. Dali-dali siyang tumakbo palabas upang humingi ng tulong. Matapos ang pagkukwento ay unti-unting nagbalik ang isip ni Aling Darla sa kasalukuyan. Pinunasan na rin ng matanda ang mga luhang tumutulong mula sa mga mata.
Binalikan ko siya nung gabing yun para isuhod sa ospital. Pero ang sabi ng doktor ay dead on arrival na siya. Gusto ko lang naman na magkaroon ng kredibilidad bilang writer dahil ako naman talaga ang totoong ginang padayon. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Pagpapatuloy sa kwento ni Aling Darla. Hindi pa po huli ang lahat. Kapag sumuko ka sa batas ay maaari ka pang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Saad ni Jolina, batid niya na mabuting tao si Aling Darla at hindi nito sinasadya ang nangyari. Pasensya ka na, Jolina. Ngunit ayoko makulong dahil matanda na ako. Ayoko mamatay sa kulungan. Pagtutol ni Aling Darla. Pero yun po ang tamang gawin. Madadagdagan lang ang kasalanan mo kapag hindi mo ako pinakawalan. Pasensya ka na talaga, Jolina. Pero ayokong makulong. Paninindigan pa rin ni Aling Darla. Yun lang at tumalikod na ito. Aling Darla, pakiusap pakawalan mo ako rito. Kapag hindi ako nakauwi sa amin, hahanapin ako ni Papa. At siguradong ikaw ang magiging suspect. Pati si Marvin ay maghahanap sa akin. Please, pakawalan mo na ako. Pagmamakaawa ni Jolina, ngunit nagmistulang bingi ang matanda at tuluyan na itong umalis. Lumipas sa mga araw at patuloy pa rin nakakulong si Jolina sa basement ng mansyon. Dinadalhan naman siya ng pagkain ni Aling Darla at tinitiyak nito na nakakakain siya ng maayos. Sinubukan niya pa rin kumbinsihin ang matanda na palayain siya, pero nagmamatigas ito. Hindi mapigilan ni Jolina na manlumo sa sarili. Hindi siya sanay tumanggap ng tulong pero hinihiling niya na sana ay iligtas siya ni Marvin. Isang gabi, unti-unti nang dinadalaw ng antok si Jolina pero bumalik ang ulirot niya nang makarinig ng yabag ng mga paa. Napansin niya rin na unti-unting bumubukas ang pinto. Ang buong akala niya ay muli siyang pinuntahan ni Aling Darla pero bumilis ang tibok ng puso niya nang makita si Marvin. Jolina, bakit ka nakagapos? Pag-aalala ni Marvin nang makita ang sitwasyon niya. Dali-dali nitong tinanggal ang lubid sa kanyang mga kamay at paa. Kinulang ako ni Aling Darla rito. Paglalahad ni Jolina habang nanghihina. Ano? Pagkabigla ni Marvin. Sinasabi ko na nga ba may tinatago siya. Alam mo ba nung bumalik ako galing sa meeting ay sinabi niya sa akin na bigla ka na lang daw umalis dahil ayaw mo nang lutasin ang kaso. Pero napansin ko nakakaibang kinikilos niya at palagi siyang pumupunta rito sa basement. Tapos sa mga gamit mo naman ay naroon pa sa silid mo. Kaya naghinala na ako sa kanya. Ginawa niya to dahil nalaman ko na siyang pumatay sa mami mo, Marvin. Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Pagtataka ni Marvin. Mamaya ako na ipapaliwanag. Kailangan na nating makaalis dito. Mariing sabi ni Jolina. Tumango naman si Marvin bilang tugon saka inakay si Jolina palabas sa basement. Ngunit hindi pa sila tuluyang nakakalabas ay humarang nasa kanilang daanan si Aling Darla. Saan kayo pupunta? Tanong ng matanda. Aling Darla, nakikiusap po ako. Hayaan mo na kaming makaalis. Saad ni Jolina. Hindi, dito lang kayo. Galit na bulyaw ni Aling Darla. Napakasama mo. Paano mo nagawang patayin ng mami ko? Itunuring pa naman kitang pangalawang ina. Paghihinanakit ni Marvin. Iho, patawarin mo ako. Naipit lang ako sa sitwasyon, pero hindi ako masamang tao. Maniwala ka. Pinagsisisihan ko ang nagawa ko. Paumanhin ni Aling Darla. Kung totoo yan, bakit hindi ka sumuko sa mga otoridad? Pagkusay, kinulang mo pa si Jolina. Ano, mapapakulong ka na? Hamon ni Marvin. Pero ayokong makulong. Nagmamakaawa ako sa inyo, baka pwedeng kalimutan na lang natin to. Pagmamakaawa ni Aling Darla sa kalumuhod. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Aling Darla? Pinatay mo ang mami ko, tapos gusto mong kalimutan ko ang nangyari? Galit na sabi ni Marvin. Aling Darla, kung totoong nagsisisi ka ay sumuko ka na. Pangako hindi kita pababayaan. Titiyakin ko na ligtas ka makakarating sa presinto. Sambit ni Jolina. Natahimik naman si Aling Darla. Tila malalim ang iniisip nito. Mukhang wala na akong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran ko. Hindi ko naman kayo kayang saktan dahil napalapit na kayo sa akin. Kaya sige, susuko na ako. Lumuluhang sabi ni Aling Darla. Nakaramdam ng habag si Jolina para sa matanda kaya niyakap niya ito. Nagkamali man ito, pero alam niya na mabuti pa rin ang kalooban nito. Halika na po, magtungo na tayo sa presinto. Sambit na Jolina sa matanda. Tumango naman ito sa katulalang naglalakad. Sumakay sila sa kotse at nagtungo sa presinto. Pagkarating ay agad na nagbigay ng statement si Aling Darla. Inamin na rin ito ang nagawang krimen. Matapos noon ay agad na ikinulong si Aling Darla. Samantala, nabigla si Marvin sa mga inilahad ni Aling Darla.
Hindi niya akalain na marami palang nagawang pagkakamali ang kanyang ina. Ganoon pa man, masaya siya na nabigyan ito ng hustisya. Dahil nalutas na ang kaso ay tuwang-tuwa ang ama ni Jolina na si Sergeant Ramon. Muli nitong ipinagmalaki sa mga kabaro nito si Jolina. At sa wakas, muling nabalik ang respeto ng mga tao sa kanilang apelyido. Hindi na rin siya ginagawang katatawanan dahil napatunayan na niya na magaling siyang detective. Isang gabi, niyaya siya ni Marvin na kumain sa labas. Ang akala niya ay muli silang magtutungo sa karinderya. Pero laking gulat niya nang dalhin siya nito sa isang mamahaling restaurant. Napansin din ni Jolina na sila lang ang customers doon. Mukhang inupahan ni Marvin ang buong lugar. Bakit tayo dito kakain? Ayaw mo na ba sa karinderya? Akala ko ba din mo dinadala ang mga nililigawan mo? Tanong ni Jolina. Ginagawa ko lang naman yun dahil gusto kong malaman kung matuturn off ba sa akin ang isang babae kapag dinala ko siya sa karinderya. Alam mo, ikaw lang babaeng natuwa nung dinala kita ron. But you deserve the best. Kaya simula ngayon, tatratuhin na kita na parang reyna. Nakangiting sabi ni Marvin. Parang alam ko na kung saan pupunta ang usapan na to Tatanungin mo ba ulit ako tungkol sa panliligaw mo sa akin? Sambit ni Jolina. Huminga muna ng malalim si Marvin bago nagsalita. Hindi ba, sabi mo ipagtutuunan mo ng pansin ang love life mo kapag naresolve mo na ang kaso? Nakakulong na si Aling Darla. Siguro naman may sagot ka na sa tanong ko kung pwede kitang maging girlfriend. Umaasa ako na pareho nararamdaman natin. At the very beginning, you know already that you captured my heart. Ngayon sana puso mo naman ang gusto kong hulihin. Sambit ni Marvin habang pinagpapawisan ng malamig. Mukhang kinakabahan ito sa magiging sagot niya. Kung tatanggihan ba kita ay ako ang unang babaeng babasted sa'yo? Pabirong hirit ni Jolina. Ha? Binabasted mo ko? Biglang namutla si Marvin dahil sa narinig. Siyempre hindi, masyado ka namang seryoso. Marvin, matagal na rin kitang gusto. Sinubukan kong pigilan ang damdamin ko para sa'yo, pero magaling kang mandigaw Niligtas mo pa ako sa basement. Na-inlove tuloy ako sa'yo. Sambit na Jolina habang nakangiti. Ang sabihin mo na in love ka sa killer smile ko. Pabirong hirit ni Marvin. Patingin nga ako ng killer smile kung talagang nakaka-inlove. Natatawang sabi ni Jolina saka tiningnan ang labi ni Marvin. Bakit mo titingnan kung pwede mo namang halikan? Saad ni Marvin saka unti-unting inilapit ang mukha ng dalaga. Ngumiti lang naman si Jolina at hinayaan niyang ilapat ni Marvin ang mga labi nito sa kanyang labi. Naging madiin ang ginawa nitong paghalik. Ginantihan naman yun ni Jolina saka pinulupot ang mga braso sa batok ng lalaki. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Alam kong hindi ako perpekto at may nagawang mali ang nanay ko. But still, you never judged me. Kaya lalo kitang minahal, Miss Detective of my heart. Sabi ni Marvin matapos hagkan si Jolina. Hinaplos din ito ang pisngi ng dalaga. Salamat din dahil naghintay ka. Mahal din kita. Tugon ni Jolina sabay hinawakan ng kamay ni Marvin. So, are you arresting me now, my love? Ikukulong mo na ba ako dyan sa puso mo? Tumango na nangingiti si Jolina. Oo, inaaresto kita sa salang pagnanakaw sa puso ko. Dahil dyan, habang buhay ka makukulong sa puso ko, Mr. Marvin Alfonso, without the possibility of parole. Gusto ko yan, babe. Habang buhay ako magpapakulong sa puso mo. Handa ka bang pakasalan ako anumang oras, Miss Detective Jolina? Tumango si Jolina na halatang kinikilig dahil sa abot ay ngang ngiti. Muling niyakap ng binata si Jolina at hinagkan sa labi. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone ni Marvin. Nakatanggap ito ng text message mula sa isang unknown number. At nang basahin niya ng lalaki ay nanlaki ang mga mata nito. Marvin, may problema ba? Pagtataka ni Jolina. May nag-text sa akin. Nagpakilala siya bilang si Mommy at magkita raw kami sa dalampasigan. Tugon ni Marvin. Baka pinagtitripan ka lang yan. Hindi ba patay na si Doña Laika? Pero kakaiba ang kutob ko, Jolina. Gusto kong pumunta sa dalampasigan upang matiyak ang hinala ako. Sasama ako sa'yo. Tumango naman si Marvin bilang tugon. Agad silang sumakay ng kotse patungo sa dalampasigan. Pagkarating ay hinalughog nila ang buong lugar upang hanapin ang taong nagpadala ng mensahe. Marvin, sa wakas dumating ka na anak. Isang ginang ang lumapit sa kanila. Pareha silang nagulantang nang makita ang mukha ni Doña Laika. Tila isang patay ang muling nabuhay. Mami? Ang akala po namin patay ka na. Hindi makapaniwala ang tanong ni Marvin. Patawarin mo ako anak. Marami akong binayarang tao upang palabasin na patay na ako.
Katulad na lang ng mga doktor, abogado, forensic pathologist at iba pa. Natatakot kasi ako na isiwalat ni Darla na hindi ako ang totoong ginang padayon. Ayokong mapahiya sa madla. Nahihiyang sabi ni Doña Laika. Kaya po pala ipinilit ng abogado mo na isarang kabaong mo nang binurol ka namin hanggang mailibing. Pero mami, hindi po kita maintindihan. Nang dahil lang sa mga dubela ay nagpanggap kong patay. Paghihinanakit ni Marvin. Maging si Julina ay hindi maunawaan ng Donya, pero nanatili siyang tahimik. Hindi lang mababaw na dahilan yun, anak. Sa loob ng maraming taon, ang alam ng mga tao ay isa akong magaling na novel writer. Mamamatay ako dahil sa kahihiyan kapag nalaman nila na hindi ako ang totoong ginang padayon. Depensa ni Doña Laika. Excuse me po. Ako po si Julina ang nag-imbestiga sa kaso mo. Nauunawaan ko pong nararamdaman mo. Pero kailangan mo pong aminin sa publiko na buhay ka pa. Maging ako po ay naniwala sa mga doktor at mga taong involved sa kaso nyo. Pati autopsy nyo ay na-manipulate nyo ng abogado nyo. Singit ni Julina. Bakit ka ba sumasabat sa usapan naming mag-ina? Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Mataray na sabi ni Doña Laika. Mommy, huwag mo pong pagsalitaan ng ganyan ng nobya ko. She investigated your case and find the culprit. Sa ginawa mo pumamanipula, maaari na naman niya ikapahamak to at ikatanggal sa serbisyo. At kung tutuusin, tama po siya. Unfair para kay Aling Darla ang ginawa mo. Ninakawan mo siya ng pagkatao at nakulong siya dahil sa peking pagkamatay mo. Mariing sabi ni Marvin. Dahil sa sinabi ni Marvin ay natahimik ang Donya. Mukhang unti-unti itong inuusig ng konsensya. Tama kayo. Pasensya na dahil nadamay kayo sa kasakiman ko. Gusto ko lang naman maging sikat na writer eh. Pero hindi ko na malaya na unti-unti na akong nagiging masamang tao. Paumanhin ni Doña Laika. Huwag ka po mag-alala, Mami. Sasamahan po kitang aminin sa publiko ang katotohanan. At kahit husgahan ka ng lahat, hindi po kita iiwan. Babawi rin po ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Sabi ni Marvin sa ina. Salamat anak, dahil sa'yo nagkaroon ako ng kumpiyansa. Tugon ni Doña Laika sa kaniyakap ang anak. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Julina dahil nagkaayos na ang mag-ina. Pinalampas na lamang niya ang isiping baka maliitin na naman siya ng mga kasama, lalo na ng kanyang ama. Baka isipin na naman ng mga ito na pumalpak na naman siya sa investigasyon, kahit na naipakulong na niya ang may sala. Maya-maya, nagtungo na sila sa presinto upang palayain si Aling Darla. Dahil wala naman talagang napatayang matanda, nawalan lang ng malay si Doña Laika noong dalhin sa ospital, at doon na nangyari ang plano ng Donya na i-manipulate ang lahat para makaiwas sa kahihiyan. Pati peking patay sa kabaong na nakasara ay binayaran din ng Donya. Matapos noon ay nagsagawa sila ng press con upang aminin ni Doña Laika na buhay pa siya. Ipinakilala niya rin sa publiko kung sino ang totoong ginang padayon. Lumabas na ang katotohanan, pero nagdulot yun ng isang malaking kontrobersya. Sinampahan din si Doña Laika ng patong-patong na kaso ng mga publishing companies dahil sa pagpapanggap niya bilang ginang padayon. Kinasuhan din siya ng mga otoridad dahil nagdulot ng pangamba sa publiko ang pagpapanggap niya bilang patay. Maging ang mga kasabwat niya ay nadamay rin sa kaso. Si Aling Darla naman ay nagkaroon ng oportunidad na ipamalas ang talento sa pagsusulat kahit na maedad na. Ito na ang pumalit kay Doña Laika sa publishing company bilang orihinal na ginang padayon. Napatawad na rin ito si Doña Laika ng magtagal. Dahil sa nangyari ay lalong hinangaan ng buong Isla Amore si Julina. Ang akala niyang magdudulot sa kanya ng katapusan sa serbisyo ay siya pa palang mag-aangat sa kanya pataas. Tumaas ng kanyang ranggo at nakatanggap din siya ng mga parangal kahit na sinabi niya sa lahat na si Marvin ay katulong niya noong natuklasan niya na buhay si Doña Laika. Mas lalo namang naging matibay ang pag-iibigan nila ni Marvin. Palagi nilang dinadalaw si Doña Laika sa kulungan. Gusto ng Donya si Julina para sa anak nito. At masaya ito na hindi nag-iisang anak nito dahil nariyan si Julina na nagmamahal kay Marvin. Tumagal ng 4 na taon ang relasyon ni Marvin at Julina. Hanggang sa nagpa siya silang magpakasal at makalipas ng 1 taon ay biniyayaan sila ng kambal na supling. Ang pagsisinungaling, maliit man o malaki ay isang kasalanan. Tila ba isa itong laso na humahad lang sa kalinawan at katotohanan ng isang bagay o sitwasyon na dapat mangibabaw. Dahil sa kagustuhan ni Doña Laika na sumikat, nagawa niya magsinungaling at mang-apak ng kapwa. Ngunit hindi pa huli ang lahat, dahil ang pagpapakumbaba at pagtanggap sa kanyang kasalanan rin ang nagahon sa kanya sa kasalanang kinalulubugan. Laging tatandaan na ang isang pagkakamali ay pwede pang maituwid kung gugustuhin. Basta wag lamang maging matigas at mapagmalaki.
The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.